Nalusaw na kaninang umaga ang bagyong Maymay. Ayon po yan sa Pag-asa mga kapatid. Pero base sa weather forecast na inilabas ng Pag-asa, patuloy na magpapaulan ng habagat at mga kaulapan na hinahatak ng Typhoon Dolphin this weekend sa kanlurang bahagi ng bansa kasama ng Ilocos Regions, Mindoro Provinces at Metro Manila. Nasa labas pa ang naturang bagyo ng Philippine Area of Responsibility pero ingat pa rin mga kapatid. Hopefully, wag na siyang pumasok. Sige, nandiyan na yung ating sana naman hindi nangangalit yung kung ano man ang nasa likod niyang alon. Ang dami ng pero wala, iniikot nito, nasa La Trinidad Benguet na yata nasa mataas na lugar na siya. Ito nang papasukin natin sa ating show. Si Mon Gualvez live mula sa La Trinidad Benguet. Ano bang mga pangyayari Grabe dyan si ngayon, Mon, Pangasinan, La Union, ngayon nasa La Trinidad na. Correct. Ako para mga strawberry nasa likod. Oo nga, mukha nga. Okay. Kamusta, Mon? Nagpalipat-lipat na, Joby, Maricel, Chiki, no? Wala naman nagngangalit na alon this time, pero itong nasa likod ko, mga taniman ng strawberry. Yes. Pero ngayon may mga lettuce tayo nakikita dito sa area. Ang problema, karamihan sa mga pananim dito, talagang nasisira na dahil nabababad na masyado sa tubig. Yan ay dahil sa ilang araw na rin at tuloy-tuloy na buhos ng ulan dito sa probinsya, no? Particularly dito nga sa La Trinidad Benguet. At ang masaklap ay yung mga ilang sapa at mga na tubig dahil nga sa ulang dala ng habagat. At ayan na nga, no, karamihan dito sa mga strawberry farm, lettuce farm, malapit lang sa mga naturang mga waterways kaya hindi malabo talaga na mabaha na naman kapag nagtuloy-tuloy pa itong nararanasan namin na lakas ng buhos ng ulan. Madalas din nagsi-zero visibility, hindi lamang dahil sa ulan, kundi dahil din sa makapal na hamog. Abay, napakalamig dito sa Baguio. No? Nasa 17 to 18 degrees so far, pero yung lamig kakaiba dahil sa hampas nga rin ng hangin, dala na rin ng pag-ulan. Pero yung mga pag-ulan na ito, ang sarap sanang sabihin na wow, pero nako, nagdudulot ng baha naman sa ilang mga kalsada dahil sa may Quirino Highway o yung dito sa bahagi ng Baguio Bawang Road sa Barangay Irisan sa Baguio City, binaha rin yan dahil naman daw sa intense rainfall, sabi ng DPWH. At yun nga, dating problema, yung drainage parang nabibilaukan na, nabubulunan, no? Sa dami daw ng volume ng tubig, kaya talagang binabantayan na rin yan ng mga tauhan ng DPWH at nagsusubside naman daw yung baha. Pero yun nga, talagang kailangan magdahan-dahan ng mga motoristang dumaraan sa naturang highway. At may mga landslide din, as always, no? As talagang ayaw man natin, pero marami-rami mga landslide na naitala. Ngayong maghapon lamang, kaninang umaga, meron na italang landslide malapit sa isang simbahan sa Sadyatan, Wangal, dito sa La Trinidad. At meron din na kalsadang hindi madaanan, yun yung Lubas, Ambiong Boundary Road, sa parehong bayan pa rin dahil sa landslide. Very saturated na yung mga lupa dito. Kaya naman talagang bantay sarado, talagang naka-red alert or full alert rather ang terminology nila dito para nga sa mga pinangangambahan na landslide, wag naman sana. Wag naman. Marisol, Chiki, pero, Joby. Mon, balikan ko yung sinasabi mo na mga nasisirang mga pananim dyan. So, gaano kalaki na yung epekto niyan doon sa mga magsasaka? Kailan bang harvest season? Hindi kasi ako familiar doon sa period. Kaya pa ba nilang isalba yung mga pananim na yan? Lugi na ba sila? Luging-lugi na, Maricel. Yung isang nakausap namin farmer, ang sabi niya 20,000 pesos yung kanyang ipinuhunan dito, pero parang nagtapon lang daw siya ng 20 mil sa wala dahil nga una, actually dalawang klase yung pananim na ginawa niya, yung cycle na ginawa niya. Isa yung kakatanim pa lamang at yung isa naman aanihin na at parehong nasira, no? Kaya talagang yun yung mga lettuce yun, yung kanyang natanim na nakausap natin. So talagang kawawa, marami-rami. Ang sabi namin, paano yan? Paano babangon ulit? Kung makakakaroon daw ulit ng mahihiraman ng pera, makakapagtanim daw ulit sila, no? So yung lagay ng mga magsasaka ay talagang kaawa-awa. Lalo't alam naman natin dito sa Benguet, di ba, in the past months nabalita rin yung mga gulay na hindi na ibebenta, na sobrang mura na, no? Tinatapon na lamang dahil nga talagang hirap din silang maibenta. So talagang another dagok na naman ito sa mga magsasaka dito sa probinsya. Tapos, Maricel, kanina mo, sinasabi mo, marami nga yung mga landslide. So, may mga residente ba malapit dun sa mga areas ng landslide?
gaano kadami yung naapektuhan? Napaalis na ba sila doon? Mga road closures? Ang sabi ng Office of Civil Defense ng Cordillera, in fairness naman daw sa mga LGU dito sa rehiyon, may mastering silang ginagawa, identified lahat ng mga, kung may senior citizen, PWD, at yung mga number of families, specifically, no, talaga kung kailangan ilikas, dapat ilikas lalo yung mga nasa landslide prone areas. Pero so far, marami-rami na rin, no, yung mga nagsilikas, nasa around 40 families o mahigit 100 individual na ang talagang voluntaryo nang umalis muna sa kanilang mga tahanan dahil sa pangamba ng landslide, lalo't ganito nga na tuloy-tuloy yung mga pag-ulan. Ang sabi nga rin ng OCD Cordillera, aabot sa 33 houses ang talagang nasira na sa kasagsagan mula pa nung Typhoon Luis, Habagat, Maymay at ngayon Habagat na naman, no? 4 dyan ang totally damaged dahil nga sa mga nangyaring landslide at itong mga pagbaha at tuloy-tuloy na pag-ulan sa probinsya. Baka meron Maricel. kang mga reminders mo kasi mukhang yung pagbabiyahe dyan ay napakadelikado ngayon. For example, May tracking shots sila mon kanina eh. Parang foggy eh. Yes, yes. Ay, sobra. Oo, talagang makapal na hamog at saka, yun nga, nag-zero visibility sa mga babiyahe papuntang Baguio City sa Benguet. Meron pa pong 2 daanan naman na passable ngayon. Yan yung Nagilian Road at saka yung Marcos Highway. Kasi yung Cannon Road hindi po pwedeng madaanan pa sa ngayon. Pansamantala muna siyang isinara dahil nga rin sa nangyayaring rock slide at pangamba na magkaroon din ng landslide sa naturang lugar. Habang sa mga mamamasyal dito sa Baguio City, may ilang public city park ang isinara ha. Yan po yung Botanical at Bayan Park dahil sa clearing operations na ginagawa at first the safety din daw ng mga turista, habang yung Burnham Park open naman siya pero yung lake hindi muna pinapayagang gamitin, habang yung Sunshine Park dito pa rin sa Baguio City bukas naman daw yan sa publiko. So ang tanong may mga magbabaka sakali bang mamasyal pa sa ganitong panahon na talaga tuloy-tuloy ang pag-ulan. Hindi pa namin masyado nakikita at na-check sa mga hotel at tourism industry dito so far. Maricel napaka-informative. at Chiki at Jovi. Maraming salamat, Mon Gualvez.